Okay, Oo. eto na po. Si Ma'am Rachel Laksa, balikan po natin. Ma'am Rachel? Good morning po, Sir Ted, Ma'am Tasha. At Okay. sa inyo po mga tagapakinig. Opo, sige po. Meron ba siyang video please para sa ating StreamYard? Wala na. Oo. Ano po ito nangyayari sa atin dito? O sige, mga bagay na wala ho tayong control. Ma'am Rachel, sige po, simulan po natin ma'am. Dito po sa pinakahuling inyo pong pag-aaral sa inflation, nito pong buwan ng Oktubre, ano po ang pinaka-factor kung bakit po tumaas ang inflation ma'am? Okay po, Sir Ted, ang inflation po o yung pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis po sa antas na 2.3% nitong October 2024. Mas mabilis po ito or mas mataas kumpara dun sa 1.9% inflation noong September 2024. At ang pinakamalaki po yung ambag o yung dahilan ng pagtaas ng overall inflation nitong October ay yung bigas po natin o yung rice inflation, na meron pong antas na 9.6% nitong October 2024. Tumaas din po ito mula sa 5.7% noong September 2024. So again, yung bigas po, yung pinakamalaki yung contribution sa pagtaas ng overall inflation natin noong October 2024. Oo nga po, no? So, sa kabuuan po, kumbaga, ilang porsyento po ito doon sa food, natin, necessity, ma'am, ng mga Pilipino? Tama, ano ho yung binabanggit na 48%, ma'am? Yung 48% po, around 50% po yung contribution po ng bigas sa taas ng overall inflation nito October 2024. Opo. Opo. So, ma'am, kayo ho'y nag-aaral ho, no, nitong mga detalye dito po sa presyuhan nga ng ating staple. So, sa inyo pong pag-aaral, may pagbabaho ba naman? Kasi doon sa sinasabi ng ilang kongresista, may pagbaba pero hindi umabot nga ng piso. Pero meron ho ba kayong pag-aaral kung ilang sentimong ibinaba? Yes po, Sir Ted. As mentioned po doon po sa Quinta Committee hearing, nag-effect po kasi yung ating Executive Order number 62 ng July 2024. At kung titignan po natin yung presyo ng bigas, particularly rice special, since dito po napupunta yung usually mga imported, may pagbaba naman po ng presyo from June without the executive order and July up to the present po October, no. Bagamat maliliit po yung pagbaba na nakikita natin, from June 2024 to October 2024 po sa rice special rice 1 kilogram, may nakita po tayong pagbaba na around 60 centavos po. Sa inyo ho bang pag-aaral, ma'am, meron ho bang kasama na na kung bakit sa halip na ang target ay 5 pesos to 7 pesos naging wala pa nga pong piso ang ibinaba po sa presyo? Kasama ba sa pag-aaral nyo? Sir Ted, hindi po yun sakop ng aming mandato sa Philippine Statistics Authority. Yun po ay pinapaubaya po namin sa ating mga program planners. Okay. Kami po ay nagko-collect lang po ng datos kung magkano na po ang presyo sa ating merkado. Opo. Pero ma'am, ang pinag-uusapan po natin dito po sa inflation na ito ay sa national level po ito, ma'am? Hindi po Yes. ito, that's on the national level, di po ba? Yes po, national level po, Sir Ted. Kumukuha po kami, nagko-kolekta po kami ng mga presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa all over the country po. So 82 provinces po yung pinupuntahan namin at iba-ibang area. Kada probinsya po yun. Opo. Sa amin pong sarili pong pagbabasa ng mga datos na nanggagaling po sa inyo, Ma'am Rachel, kapansin-pansin po, maging sa bantay presyo ng DA, nakafocus sila dito po sa Metro Manila, Oo, makikita po natin sa bantay presyo, gaya po ng aming hawak ngayon, na mga presyuhan. Halimbawa na lang po kasi pag imported na pinag-uusapan po natin, usually po ang yan po kasi ay doon na sa premium, yung well-milled bibihira po talaga. Pero kapag tinignan natin dito, halimbawa po, kung premium 52 ang pinakamura sa Metro Manila, pagpunta po namin dito po sa inyong mismong mga detalyado na po per region, may mga region po na ang laki ng diferensya, mas mahal na dihamak. Ano ho kayang paliwanag dun, ma'am? Nakikita din po namin yan sa amin pong mga datos. Iba-iba po yung presyo sa kada probinsya, sa kada region po. Meron pong mga probinsya na tumataas pa po, meron naman din po mga probinsya na bumababa pa po. So
So iba-iba po kasi yung sources din po ng kanilang mga palay at yung sources din po ng kanilang mga binibentang bigas po. So hindi po natin talaga kontrolado. Hindi kontrolado. Pero sa amin pong napansin din, mahal po ang bigas sa sa Region 6, no? At maging sa ilang pong bahagi ng Davao Region. Ito ba'y napansin din po ninyo? Sa Ang nakita ko po Western dito sa Visayas, aming ma'am? Opo. datos, malaki po yung pagbaba sa Ilocos Norte po ng presyo ng bigas. Doon ko po nakita yung 6 pesos po, no, na pagbaba ng presyo ng bigas. Pero dito po sa Western Visayas, ma'am, opo, mukhang kapansin-pansin ang taas po ng presyo doon ng bigas. Western Visayas, ma'am, that's Region 6. I'm checking po, no, Sir Ted. Sa Region 6 po, Region 6, ma'am, that's that's 3.9. opo, tama po, Sir Ted. May mga nakikita po tayo na mataas na presyo ng bigas po sa Region 6. Though, ang nakikita ko po dito, for example, sa Negros Occidental, rice regular meal from 50 pesos 86 centavos noong September 2024, 52 pesos 78 centavos po ngayong October 2024, yung average price po ng regular meal 1 kilo. Opo, pag pinag-usapan po natin, ma'am, ang minimum wage, ang laki ng diferensya niyan, ha? Sa Capital Region at dito po sa Western Visayas. So nangangahulugan din po na yung mga taga-Region 6, sa kaliitan po ng kita, mas malaki ang gastos sa bigas. Tama po kayo, Sir Ted. Yun din po yung nakikita natin sa datos. Malaki po talaga yung weights na tinatawag natin sa bigas. Yun po ay nagre-representa dun sa expenses ng pangkaraniwang Pilipino sa bigas po. Opo. Sa Region 9, itong Zamboanga Peninsula, ito rin po isa sa may pinakamataas po na doon sa pagbilis ng inflation sa lahat din po ng mga region. After po naman ng Region 6, 2.7 sila. At doon po sa Region 9, mas mababa pa po din ang minimum wage kumpara nga halos sa Western Visayas. So kapag po ganyan ang sitwasyon, meron ba kayong pag-aaral din sa mga factors nito kung ba't po ganon? Sa amin pong mga datos, ang ginagawa po namin, Sir Ted, kung tumaas po yung overall or yung headline inflation sa kada rehiyon, tinitignan po namin ano po yung nag-contribute. Anong factor? Kasi ang ating pong inflation ay kinocompose po ng iba't ibang mga presyo ng bilihin at serbisyo. So, yung ating pong main dyan, yung food, meron din po tayong alcoholic beverages and tobacco, clothing and footwear, housing, at iba pa po, no? So, tinitignan po natin ano doon yung talagang nag-cause ng pagtaas ng presyo. Opo. So, sa inyo pong pag-aaral, maliban po sa bigas, dito po halimbawa nga sa Region 6, at sa Zamboanga Peninsula, ano ho kaya mga dahilan, ma'am? Kung alam po ninyo ngayon. Sa Region 6 po, nitong October 2024 po, ang nakikita po natin yung kanila pong inflation overall nagtaas po from 3.4% no September 2024 to 3.9% nito October 2024 at ang nag-cost po nun ay food and non-alcoholic beverages. Yun po yung number one na cost. Pangalawa po yung housing, water, electricity, gas and other fuels. Nagtaas din po yung kanilang inflation doon. At pangatlo po yung restaurants and accommodation services. Yun din po yung isang pakita po or nag-contribute dun po sa pagtaas. Sa Western Visayas po ito. Opo, sige po. So, ma'am, muli, dito po sa inyong mga pag-aaral na ito, bagamat kayo po lamang nag-aanalisa at nag-aaral sa mga datos, eventually ho ba, meron bang ginagawa din po ang PSA na rekomendasyon sa ating economic managers o paano po kaya? Yes po, Sir Ted. Yung amin pong inflation report ay binibigay po natin sa NEDA or sa National Economic and Development Authority 2 days po before pa po namin ilabas sa press or sa media para po sila din po ay makapag-analyze at magkaroon po ng mga tamang intervention po.
Opo, sige po. Ma'am, di ho ba may tinatawag na basket na pinag-uusapan ng mga serbisyo, produkto para masukat natin ang inflation. Pero ma'am kumbaga sa totoong buhay nga po bakit ma'am ang sinasama lang dito basically po yung binanggit ninyo yung pagkain, inumin, yung mga renta, kuryente and transportasyon. Ma'am, dito ang pinag-uusapan natin, basic lang, hindi po kasama ang sinasabing maaari mong hindi ituring na basic commodity, pero basic sa existence ng buhay. Meron ho bang paliwanag yun, ma'am, kung ba't ganon? Halimbawa, mama, opo, hindi kasama, pati sa DTI nga, di ba, sa SRP, yung hindi daw po prime o basic commodity. Halimbawa, sabon, panligo, shampoo, toothpaste. Basic po yan. Pero hindi daw po ito kasama, ma'am, sa inyong kinikwenta. Ano po? Ay, Sir Ted, i-correct ko lang po yan. Ang ating pong market basket o yung mga presyo ng mga serbisyo at bilihin sa bansa na kinukuhaan po natin o minomonitor po natin. Lahat po yan, ang definition po namin, yung sample of goods and services commonly purchased and bought by an average Filipino household. So hindi lang po pagkain, inumin, yun pong mga damit, mga sapatos, mga utilities po natin, even yung mga furnishings, yung mga gamit sa bahay, kasama po sa ating basket. Yung mga gamot, yung lahat po ng patungkol sa health, even mga consultations po sa doktor, kasi po dito yung presyo, transport, diesel, gasoline, mga pamasahe. Opo. Kasama po, even information and communication, yung mga cell load. Kasama po yung recreation, sport and culture. Kasama po yun. Education services, so mga tuition fee po, kasama din po. Yung restaurants and accommodation services, yung presyo po nag-hotel o kaya yung popular po dito, yung mga presyo ng pagkain sa mga karinderya. Opo, sige po, opo. When financial services po, yung bayad sa pag-withdraw or pagpapadala ng pera, kasama din po. At mga personal care, so shampoo, sabon, yung nabanggit niyo po. Kasama po yun sa ating market basket na tinatawag. Na ginagamit po namin sa pag-compute ng CPI, yung presyo po. Opo. Ma'am, kung ganun po, pala nakasama yun sa basket, hindi kaya parang tempered ang bibigay po ng equivalent nito sa percentage ng inflation? Kasi sigurado ako, ma'am, kayo din po, di ba, nag-grocery po kayo? Di ba, ma'am, di ba kapansin-pansin sa grocery po natin, ang halaga ng ating pera ay bumababa nga kasi halos wala ka nang mabili sa 100. Ang 1,000 mo nga ngayon, ang laki na po ng ibinaba ng halaga kasi nga sa pagkamahal nitong mga sinabi ko kanina ng mga basic necessity po ng mga tao. Paano ho ba ito? Bakit po ang tingin parang kung tumaas kung bumilis ay napakaliit lang, pero ang pakiramdam po naman ako sa akin lang parang kumbaga sa pakiramdam ko mas mabilis pa yung inflation kasi nga mas humina yung purchasing power ng pera ko. Sir Ted, sa pagko-compute po namin ng Consumer Price Index at ng inflation, ang ginagamit po namin kasi yung tinatawag namin na weight. Galing po ito dun sa Family Income and Expenditure Survey. Ito po kami nagbabase kung gaano po kalaki yung expenses ng isang ordinaryong o pangkaraniwang Filipino household. Sa kanila pong buong kumbaga sweldo, gaano kalaki yung ginagastos nila sa bigas, kunwari. Yun po yung nagre-representa or nire-represent ng weight. So kung malaki po yung weight, ibig sabihin malaki po yung expenses or portion ng expenses ng isang pamilya doon po sa produkto o serbisyo po na yon. Kaya po malaki yung weights natin sa bigas kasi malaki po talaga yung portion ng income ng mga Pilipino na napupunta po sa pagbili ng bigas. Yun nga po yung nabanggit nyo kanina na ito po yung ating staple food. Kaya naman, kung ano po yung malaki yung weights dito po sa ating market basket, yun po yung malaki yung epekto sa ating overall inflation kapag tumaas. Ayun. So, kaya kapag tumaas ang bigas, ang laki po ng effect niya sa inflation kasi malaki po yung tinatawag na weight. Oo, kumbaga din po, ma'am, kumbaga sa practical po na pag-analisa dito kasi ang bigas araw-araw kinukonsumo, di ba?
Opo. Whereas itong ating halimbawa, sabong panligo, titipirin mo na lang at bibili ka ng sabon sa halip na bumibili ka ng, sabihin na po natin na every 15 days, siguro once a month na lang kasi nga nagtitipid ka. Pati sa shampoo mo, pakaunti-kaunti na lang. Yung bubay factor din, ma'am, para ho. Po, Di ba? tama po yun, Sir Ted. Talagang yung bigas po natin ang astig. Kaya malaki po yung kanyang kinukuha sa ating mga konsumo. Ayun, yung palang paliwanag nga doon. Kasi nga kung ano yung frequent din na binibili mo, at kinukonsumo mo, yun ang may pinakamabigat na factor sa pag-compute ng inflation sa pangkalahatan. Tama po yun, Sir Ted. Opo. Pero kayo po, ma'am, nagtitipid na ba rin kayo ng shampoo? Hindi na sumagot si ma'am. Ma'am, biro lang po. Opo. Ma'am Rachel, hello ma'am. Hello, Sir Ted. Opo. Pero, yung nga po. Sige. So, ma'am, kailan kayo maglalabas, ma'am, na inyo pong pinakahuling pag-aaral po for November naman? Sir Ted, ang aming pong Undersecretary, Claire Dennis Mapa, ay mag-uulat po ng aming November 2024 inflation sa susunod na linggo, December 5, 2024. Okay, sige po. So, ma'am, salamat na marami, ma'am Rachel. Kami po'y natutuho dito po sa ating ugnayan na ito at pag-uusap para din po sa ating pong matalinong pag-aanalisa sa mga isyong pambayan. Salamat po, ma'am Rachel. Thank you po, Sir Ted and Ma'am Chacha. Thank you.